Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon mga ka-Isabela, mula rito pa rin sa Isabela Broadcast Center. Kayo ay muling nakatutok sa ating programang Isabela Connect ka dito. Siyempre kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Sa araw nga na ito, hindi lang tayo magko-connect sa balita, kundi pati na rin sa puso at lakas ng ating komunidad. Alam naman ho natin na ngayon ho'y buwan na ho ng Oktubre at ito ang buwan na ating ipinagdiriwang ang tibay at tagumpay ng mga kooperatiba. Ang mga kooperatiba nga ay hindi lang basta samahan na, ito ang buhay na patunay na ang pagtutulungan ay susi sa kaunlaran. Kaya naman ngayong hapon, abay makakasama ho natin ang dalawang napakahalagang tao na nasa likod ng pagpapaunlad ng kooperativismo sa ating home probinsya. Sila ang magpapaliwanag kung bakit napakahalaga ng buwang ito at kung paano naging sandigan ng tagumpay ang ating mga kooperatiba. Una ho, ang taong nangunguna sa lahat ng programa at inisyatiba para ho sa ating mga kooperatiba sa probinsya, siya ho ang Provincial Cooperative Livelihood Enterprise and Development Officer ng Picledo. Walang iba kundi si Sir Rick Justice Angobong. Sir Rick, magandang hapon ho sa inyo at salamat ho sa pagdalaw dito ho sa ating programa. Magandang hapon naman po, Sir Ezekiel, at nice to be back dito sa iyong programa natin dito sa Kapitolyo. Yes po naman, hindi ho ito first time ho ni Sir Rick. Pangalawang beses na ho ito. At syempre, kasama rin ho natin ang isang matibay na haligi ho ng kooperativismo sa lokal na pamahalaan at sa buong probinsya ho rin natin. Siya po ang City Cooperative Officer ng LGU Kawayan at siya rin ang chairperson ng Isabela Provincial Cooperative Development Council. Isa pong malaking karangalan ho no, na makasama si Ma'am Sylvia Domingo. Ma'am Sylvia, welcome ho sa Isabela Connect ka dito. Isang makakooperatibang hapon sa ating lahat at sa lalawigan ng Isabela. Mapalad po ako at isa ako sa naimbitan ninyo ngayong hapon. Sana ay makapagbahagi kami ng mga magagandang mga best practices na para sa ating mga kooperatiba dito sa lungsod sa lalawigan ng Isabela. Siyempre, nasa lungsod pa rin ho tayo ng Ilagan. Anyway, para humakarami ho tayo, no, kay Ma'am Sylvia at kay Sir Rick. Sir Rick, para ho mas maiintindihan kumbaga, no, ng ating ho mga viewers, ano ho ba yung mga pangunahing layunin ho ng pagdiriwang ng Cooperative Month ng inyong tanggapan sa Picledo ngayong taon at paano ho ito naiiba kumpara ho last year? Siguro po, bago po nating masabi ang pangunahing layunin, na-mention ko nga po doon sa flag ceremony nung per Republic Act 11502 na meron ito po yung yearly celebration ng ating cooperative every month of Oktubre. Kaya nga po, kahit nung una pa lang nung October 1, ngayon na kami ang host ay talagang na-full blast rin natin itong kick-off ng ating cooperative month. At yun po, ang ating pangunahing layunin po para sa ating pagdiriwang dito sa Co-op Month, ng Cooperative Month sa buong month of Octubre ay to give recognition and honor sa vital role naman po ng na ginagampanan ng kooperatiba bilang napaka-importanting part ng ating community building and nation building. At yun nga po, sabi po ng ating buting presidente, si PBB, President Ferdinand Bongbong Marcos, na ang kooperatiba nga po ay catalyst for growth, grassroots empowerment, and nakakatulong talaga ito sa ating development ng ating ekonomiya. Pero sir, madagdag ko na rin, no, ano po ba yung team ho natin? Ano rin ho yung team natin ngayon at compare ho last year? Natanong ko ano yung pagkakaiba nung from last year to this year po, kasi medyo extra special dahil nga po pinaghahandaan namin ni Ma'am Sylvia na
yung regular year na sinaselebrate natin ang Cooperative Month every October, this year ang pagkakaiba lang, isa sa mga pagkakaiba is that tayo po kasi ang regional host ng celebration ng Co-op Month. Nataong yung sa traditional rotation nung pagbibigay. Last year, nasa Vizcaya po kami nila Ma'am Sylvia at doon nakidalo doon sa culmination day ng celebration ng Co-op Month. Yun po, so we'll be expecting additional or more cooperative participants from 5 provinces dito sa lambak ng Region 2. At kaya nga po minabuti namin instead na yearly dyan sa ating amphitheater, sabi nga naman kay Ma'am Sylvia, na pag-usapan namin ni Ma'am Sylvia na doon na lang mo po sa Coliseum ng Kawayan para mas ma-accommodate natin. Itong tawag dito, itong dami ng mga darating na in-expect natin from other provinces. At bukod pa that, dyan yung sa sinabi po nilang kung ano pa yung pagkakaiba, siguro, di ba Ma'am Sylvia, every year nagpapalit naman po ng theme ng celebration ng kooperatiba. And we have a bagong tema for that also. Ano po Ma'am Sylvia, no, itong team ho natin and paano ho naman ito isinasabuhay kumbaga no ng kooperatiba? As kayo po. Yes, ngayong taon ang tema natin ay United in Purpose and Action, Sharing Prosperity to Build a Better World. So napakaganda yung ating tema ngayon dahil makita natin na sa pagkakaisa nandun yung success ng bawat kooperatiba. Kahit naman sa ang anggulo natin tignan, isa sa rason kung bakit umuunlad ang bawat organisasyon, ang mga kooperatiba ay yung pagkakaisa. Sa taong ito, mapalad tayo dahil aside from tayo ang host ng regional culmination ng cooperative at doon din sa Kawayan City magaganap ang FND Awards. Kaya 2-in-1 celebration na ang ating celebration ngayong taon na to. Makikilala natin, makikita natin yung mga kahalagahan ng ating mga co-op sector, ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya, malaking bagay ang naibibigay ng ating mga kooperatiba. Nakikita na natin, nakikilala na ang mga kooperatiba. Hindi cooperative natin dito sa Isabela, hindi lang dito sa Isabela, maging sa buong Pilipinas. Oo. Nako, nabanggit ho ninyo kanina yung success. Mamaya ay pag-usapan ho natin yung mga success stories with Sir Rick. Pero Sir Rick, no, sa inyong tanggapan, ano-ano ho ba yung mga highlight o mga pangunahing aktibidad na inihanda ho ninyo para ho sa buwan ho na ito? Well, nung flag ceremony pa nga natin, meron po tayong mga pagkasunod-sunod na minention. Siguro itong highlights na lang po ang ma-mention natin bukod sa mga daily or on a weekly basis na mga inihanda namin na activities sa ating Pikledo sa opisina. Dito po yung isang pinaka-highlighted yung Co-op Diwa ng Pangulo. This is a cooperative led initiative, no, na parang special kind of cooperative pantry na kung saan we collaborated with the DA because meron po silang cooperative assisted ng DA na may mga produkto na pwedeng ibenta at ilako at nakaka-produce po ito na gumaganda kanilang production because of the assistance ng DA. So we collaborated with them and also invited other cooperatives na mag-join. So instead na kadiwa ng Pangulo na lang ay ito ay collaboration with them, so we dub it as a Co-op Diwa. So, yun po ang ginanap natin nung first day. At kami po ay nagpapasalamat. At tawag dito, meron pong, ang dami pong nakilahok at ang dami pong bubili ng mga produkto naman ng mga kooperatiba dito sa ating mga naibigay nung Monday. Ano po? Yun po ang isa sa mga highlighted. Pangalawa, ito nga po yung na-mention nga ni Ma'am, isang highlights nitong ating celebration is yung, again, the celebration, tayo ang host. So malaking bagay po yan sa pagpapakita ng unity ng Lambak ng Cagayan dito sa suporta sa ating kooperatiba, sa
kilusan ng kooperatiba. At of course, again, yung na-mention niya kanina, the GFND award, ito sa Search for Best Performing Cooperatives and Leaders, dubbed as Governor Faustino ND Senior Award. This is also to recognize and honor outstanding cooperatives and leaders and cooperators na kung saan nagbigay sila ng mga pinakita nila ang kanilang tulong sa kanilang miyembro at sa kanilang cooperative para mas mapalaganap at mas mapalaki at mapa-asenso nila ang kooperatiba na nakakatulong din po sa ekonomiya ng ating lugar, ng ating probinsya. Oo, so marami pala no yung mga kaabang-abang kumbaga ng mga aktibidad. But I'm just wondering no, since si Ma'am Sylvia, kayo ho yung chairperson ho no ng Provincial Cooperative Development Council, and sir, as kayo ho yung head no, ng Pikledo, ang Isabela ho kasi malaking probinsya sa Pilipinas. Ang tanong, ilan ho ba ngayon yung registered na cooperatives ho natin dito sa Isabela at ilan ho dito yung aktibo? Actually, batay sa datos ng 2024 datos ng ating yung recorded sa CDA, more or less nasa 600 po. Ang mga active registered registered and operational kooperatiba, dahil marami po rito, actually maraming nag-register, pero meron po kasing mga active compliant, may mga active non-compliant na mga kooperatiba. So nagpa-plus and minus po ito. So sa more or less nasa 600 at ito maraming sectors po ito dun sa sektor ng tawag dito ng transportation, credit, dairy, yung mga ina-assist po ng agrarian reform beneficiaries. But ang pinakamalaki rito, of course, yung sa agriculture sector, sa because yun nga po, ang Isabela ay nasa agrikultura sector. Anyway, pero dito no, kaya ho nandito si Ma'am Sylvia, I know may mga may ibabahagi ho siyang mga kwento ho. Sir, maari ho ba kayong magbahagi ng mga success stories, kumbaga, ng mga cooperative ho natin, mga kooperatiba, para naman sa ganun maging inspirasyon? Actually, dito nga po sa month-long activity natin dito sa Co-op, celebration ng Co-op month ng ating for the whole Co-op month, meron po tayong ginawang pa-contest ng mga video making contest ng mga success stories po ito ng mga kooperatiba na talagang pinapakita nila yung naging malaking tulong nila hindi lang sa kanilang miyembro kundi sa pag-unlad ng kanilang kooperatiba. At meron pong mga nakapag-submit at na-judge. Actually, na-judge na po natin. At ang winners na po ito, i-announce natin dun sa culmination day on October 29. At buti na nga po at nandito ang ating butihing IPCDC President dahil po ang Kawayan ay isa sa mga success story na masasabi natin na talagang napakaganda ang kanilang naging contribution sa ekonomiya dahil napaka-progresibo ng kanilang kooperatiba. That's why siguro pwede Ma'am magbahagi Sylvia, si ma'am. Pakibahagi nga ho, ma'am, kung saan ho nagsimula, kumbaga. Kasi, Sir Rick, no, alam naman ho natin na ang mga successful tao man yan or grupo man yan, hindi naman talaga nag-umpisa sa biglang taas kundi doon mismo sa baba hanggang sa talaga naging successful. Ma'am Sylvia. Unang-una, ang ibabahagi ko ay yung cooperative namin. Doon sa mga empleyado, sa city government, meron kaming sariling kooperatiba. Anong pangalan ho? Dati is Kawayan Government Employees, Kawayan Government Employees Cooperative. Yan ang unang pangalan niya. May babahagi ko lang, balik tanaw lang nag-start noong 1997. Ang mayor pa namin na noon ay ngayon yung ating buting speaker ngayon. One time, tinawag niya ako, sabi niya, ang dami nating bisita, sabi niya. Akala ko kung anong bisita, yun pala yung mga nagpapahiram ng matataas na porsyento. Kaya sabi niya, para makatulong tayo sa mga empleyado, bumuo ka ng kooperatiba.
So that time, alam mo naman, ang mentalidad ng mga tao, hindi sila naniniwala. So more than 300 ang empleyado noon, ang sumali lang noon ay 42. Ang nag-start kami ng capital namin ay 32,000. And to this day, meron na kaming halos 1,000 miyembro. Hindi na lang kami empleyado, binuksan na namin sa komunidad. May miyembro na kaming mga balut vendors, mga toda, mga farmers, mga street sweepers. Yun yung mga maliliit na mga miyembro namin. Sinikap namin silang isama kasi alam namin makatulong ang kooperatiba sa kanila. Ang lagi kong sinasabi na ang co-op ay gawin yung isang payong na kahit umulan, bumagyo, pwede niyong takbuhan ang kooperatiba. Ang sikreto lang talaga ng success ng co-op ay yung pagkakaisa. Lagi kong sinasabi sa kanila. Actually, yung co-op namin, umaabot na kami ng almost 70 million na kami ngayon. From 33,000. Sabi ko nga, hindi kami nag-start ng malaki. Maliit talaga. Alam mo naman ang sahod ng may street sweepers, garbage collector. Talagang prinogram namin 200 kada sahod, 150 sahod, 150 pesos hanggang nakabuo kami. Hanggang lumaki ng lumaki. At ang isang maganda na ipinagmamalaki ko sa mga miyembro namin, wala po kaming collector. Di kami nagkukolekta. At wala po kaming utang sa lahat ng mga financial institution. Sarili naming pera. Tinuruan ko silang maging financial literacy. Actually, binilhan ko sila lahat ng miyembro namin ng alkansya. Sabi ko, pinakita ko na yung piso-piso. Kung maipon yan, malaki ang pupuntahan. Kaya ngayon, natuto na sila na mag-ipon. Kaya yun ang pinapaikot namin, sarili na naming pera. Pero Ma'am Sylvia, Sir Vic, no, matagal na talagang naririnig natin yung kooperatiba na yan. Anong taon yun, Ma'am? 1970? Kami, yung co-op namin, bago 1997. 4 na taon pa lang ako. But anyway, hindi kasi maialis na Sir Vic na may mga sarado kasi yung kumbaga isipan, na ang tanong ho dyan, frequent bakit naman ako sasali? Ano naman ang mapapala ko diyan? Maaari ho ba ninyong pakipaliwanag, Sir Vic and Ma'am Sylvia, ano ba yung benepisyo ni Juan de la Cruz pag siya ay sumali sa kooperatiba? Maraming challenges. Una, sa pagsali at paghikayat, marami talagang challenges. Maraming mga kababayan natin na parang hindi sila naniniwala. It's because yung mga nakaraang mga panahon kasi, bumagsak yung mga co-ops natin. Kaya yun yung medyo nagkaroon tayo ng challenges. Pero ano yung pakinabang natin sa co-op? Unang-una, sa amin na lang, ang mga miyembro namin, insured sila. Maging yung kanilang pamilya, hindi man miyembro, insured pa rin sila. Pagka humiram sila sa co-op namin, mababang porsyento, 8% per annum ang binibigay namin. Alam nyo na kung saan kayo pupunta. 8% per annum. Lagi kong sinasabi sa kanila na lahat tayo may emergency. Kaya ang sabi ko sa kanila, nililimit ko yung word na emergency kasi lahat tayo may emergency. Yung emergency loan, lahat tayo emergency kaya mag-ipon kayo. Yun lagi ang sinasabi ko. Ano pa, kung yung mga price, pagka sa co-op ka magbenta, mas medyo malaki, ay mas mataas ng konti. Kasi ang co-op, bibilhin yung mga produkto ng miyembro natin. Ang maganda pa ngayon, sa mga ibang co-op na natin, hindi na lang sila nagpapahiram, nagde-develop na rin sila ng mga products. Nakita nyo naman, iba't ibang mga produkto nang nakikita natin. Aside from rice, aside from corn, ang rice pala marami pang pwedeng gawin. Ang corn marami pa rin pwedeng gawin. At makakapag-dictate, pag sa co-op kasi makakapag-dictate tayo ng presyo. Kasi pwede nating bilhin ng mga produkto yung ating mga miyembro. Kung meron tayong mga warehouse, yung mga co-op natin, bibili niyan, i-imbak,
and then kung meron ng presyo, saka ibebenta. Pero Yun yung maganda. yes, ma'am. Ma'am, total, nandito ka na rin lang. At ang kooperatiba ho ninyo is talagang patunay ho na very successful. How does it work? Paano ba? Para nang sa ganun is mas maintindihan ng mga ka-Isabelenyo ho natin na hindi pa ho nagpapamember. How does it work? Paano ho ba? Kunwari, ako, sasali ako sa inyo. So, paano po ba yung tumatakbo bilang member? Ano ba ang magiging papel ko? Parang ganun. Ang ginagawa namin, talagang yun ay naging values ng co-op. Kailangan, kahit may pera ka, kailangan mag-undergo ka ng seminar. Dahil doon maipapaliwanag sa'yo. Hindi kami tumatanggap kahit meron kang pera. Pag ayaw mong mag-seminar, hindi namin tatanggapin ang pera mo. Why? Because baka ikaw pa yung rason kung bakit babagsak ang co-op kasi hindi mo naiintindihan. So, lagi kong sinasabi sa lahat ng co-ops dito sa lalawigan natin na kailangan dumaan muna sila sa pagsasanay. Kahit sa mga ibang napuntahan kong ibang nasyon, yun yung requirements nila. Talagang dumadaan sila sa education and training. Yun ang mahalaga kasi para maintindihan nila. Iba-ibang co-ops, iba-iba ang palisiya. Pero sa amin, lalong-lalo na sa Kawayan, sinasabi ko sa kanila, lahat ng co-op doon, wag muna kayong tumanggap ng miyembro kung hindi dumaan sa mga seminars. Oo. Ako, sabi po dito, watching from Delphine Albano, inspiring, sabi ni Emma Alvaro. Anyway, kaya nga, no, imagine, ilan na yung member ninyo ulit ngayon, mo? Kulang-kulang na 1,000, sir. Oo, imagine, no, mantakin from 42 noon, tapos ngayon. Anyway, nabanggit ho kasi ni Ma'am Sylvia kanina na hindi na iwasan na may mga ilan ho yung mga hindi talaga nag-push through ho ng mga kooperatiba. Sir Rick, ano ho ba yung mga bagong programa naman o inisyatiba yung ilulunsad ng inyong tanggapan dun sa Picledo bilang suporta sa pagiging resilient o yung matatag? At kung ready na ho ba, digital ready na ho ba yung mga kooperatiba ho natin? Actually, yung sa programa na itatatag, or actually, meron na po kami na i-launch the other year nga po. Again, dito sa GFND Awards, dito sa amphitheater, yun po ang tinatawag naming Oplan Co-op Kalinga. Na kung saan, from the word Kalinga, care, extra care, ay yun po ay mobile program ng Picledo providing direct assistance and support sa ating at the doorsteps ng ating mga kooperatiba na kung saan nagbibigay po tayo ng tulong and assistance especially dito sa mga nag-uumpisa pa lang mga kooperatiba so from the micro and small cooperatives na talagang nagpapatulong pa sila sa how to go about their cooperatives. So ito, ang ginagawa po natin dito na i-launch nating programa nito ay bumibisita kami bawat bayan-bayan or mismo sa opisina ng kanilang mga kooperatiba na nangangailangan ng tulong so that to directly address their concerns. Ano po, dahil marami pa silang sa dinami-rami po kasi ng mga requirements, mga basic at saka mandatory requirements na pinapasa nila sa CDA. With that program ng nilugsad po namin dito sa Picledo at ina-apply namin sa lahat ng nangangailangan ng tulong ng kooperatiba ay nakakatulong po yun at na-appreciate naman nila at mismo na yung karamihan ng mga hindi nakakapunta sa opisina para humingi ng tulong o matulungan sila, kami na po ang pupunta ron as per instruction na ating buting Gobernador Rodito Albano na ipaabot talaga sa kanila ang tulong na kailangan nila. Ito nakikita kasi namin na talagang nahihirapan ang mga kooperatiba, lalo na yung mga bago. Sabi ko nga kanina yung nag-umpisa pa lang. So, mismo, pinupuntahan natin doon sila para ma-address itong kanilang mga concerns at mabanggit na rin sa kanila mga obligations pa sa ating kooperatiba. Matulungan sila ng mabuti. Sa digital ready naman, we have coordinated with the experts na ating digitalization so that magkaroon ng in addition to the Oplan Co-op program,
ay diretsong kung may nangailangan ng digitalized assistance ay pwede naming maipamahagi nitong trainings na to. So we are on that track na rin po. Oo, mainam no at nakakasunod ho kayo sa mga trends ho ngayon. Pero ma'am, no, sa kooperatiba ho ninyo, bago ho natin tanungin yung province-wide, kumbaga, no, na assessment ni Sir Rick, sa kooperatiba ho ninyo, ano ho ba yung mga pinakamalaking hamon na sa tingin ho ninyo, no, kinaharap ng inyong kooperatiba? Noon talaga, hindi mo talaga, lalo na yung first, sa co-op, nakita ko yung trend. Yung first 5 years, doon yung pinakamahirap na yugto ng kooperatiba. Pero pag nakalagpas ka na doon sa 5 years, parang honeymoon period yung first to 5 years. Pag nalagpasan mo na yon, tuloy-tuloy na yon. Anong meron sa first 5 years mo? Doon kasi pag hindi malakas yung mga policy, hindi installed ang mga policy, iba-iba yung mga pananaw, mahirap. Lalo na, pagka sa amin kasi noon, captured ang market namin, it's because salary deduction. Oo. Pagka hindi kasi salary deduction, doon nagkakaroon tayo ng problema. Lalong-lalo na pag agricultural cooperatives, dumadaan yung mga bagyo, tagtuyot, mababa ang presyo. Yan yung mga laging mga problema natin. Mababa ang presyo, mataas ang production cost. Yan yung mga problema na hinaharap natin ngayon. So, yun, hindi rin kami na iba sa kanila. Ang ginawa lang namin, naging matatag yung mga officers namin. Kailangang, lagi kaming nag-uusap kung paano ayusin, paano patakbuhin. Iyon yung pagka-cohesive kasi ang mga officers, iisang direksyon, talagang gagandaan ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na iwasan natin yung mga vested interest. True. Doon kasi nagkakaroon ng mga problema. Yun din ang nakita ko na problema din sa mga ibang co-op. Kaya laging isang magandang hakbang naman ng aming city government. Nagbibigay sila ng libreng trainings. Binagbibigay kami ng mga libreng trainings para sa mga cooperative leaders natin sa lungsod ng Kawayan. And another challenge is yung sa human capital natin. Bibihira yung mga bata-bata na nakikijoin sa co-op. Kaya yun yung nakikita namin, kahit hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Kawayan, maging sa ibang bansa, yun din ang problema nila, aging ang mga cooperative leaders na natin. Bihira yung pumapasok na mga kabataan natin. It's because siguro hindi pa nila naiintindihan, hindi pa nauunawaan mabuti kung ano talaga yung maitutulong ng cooperative sa buhay ng bawat isa. Yes ma'am, totoo po yung mga binanggit ni Ma'am Sylvia. Actually dun sa atin naman sa experience naman natin dito sa Picledo, no, pag-iikot namin dito sa programa nating Oplan Okay Ka. Ang nakikita namin isang malaking challenge yung pagsasabit ng mga mandatory reportorial requirements na talagang kuminsan dumadami rin kasi requirements ng CDA para maging compliant at saka talagang maganda ang record ng status. So, especially so na ngayon, nire-require din nila ang online submissions na, di ba ma'am, ng mga other requirements. At sabi namin, ito ang isang malaking challenge or sa mga kooperatiba na, again, dun sa mga nag-uumpisa pa lang or micro and small cooperatives na especially ito yung mga nasa malalayong mga bayan-bayan na wala pa ngang internet, wala pa ngang at hindi pa sila ganun ka-techy. Hindi naman sa minamalit natin yung mga ibang kooperatiba pero talagang medyo hindi pa sila digital ready o hindi pa nga nila. So, yun na nga po yung beauty na rin po nung na-introduce namin programa na mismo napupuntahan namin dun sila at bit-bit na nga namin ang ating mga equipment, ating laptop para natutulungan na natin kung ano yung mga direct request or requirements sila dun sa as far as mandatory reportorial requirements na sinasabit. So, kung hindi man namin dun ma-address kaagad,
ina-invite natin dito sa opisina natin na kung saan may internet and all. At na-assist din po natin sila doon. At continuous, of course, the continuous training na naman ang binibigay natin sa kanila para matugunan itong challenges na pagdadaanan nitong mga kooperatiba ito. Especially talaga yung mga nag-umpisa pa lang mga kooperatiba. Malaking bagay talaga, Sir Rick, no, yung support system na naibibigay din ho no, ng provincial government of Isabela through the leadership of our Governor Rodito Albano at through din ho ng inyong tanggapan sa Picledo. I'm just worried na, nalulungkot lang ako, Sir Rick and Ma'am Sylvia, nung nabanggit ho ninyo kanina na yung mga member, parang ilan lang yung mga bata-bata. Kumbaga, may plan po ba kayo na puntahan sila like sa mga school, mga career guidance, something like that? Parang ganun, para lang ma-introduce ano ba ang benepisyo ng kooperatiba, parang ganun, ma'am. Yan, actually nag-start na kami na pumupunta sa mga schools at tinatap na rin namin yung ating mga SK para hindi man ngayon sa mga susunod na pagkakataon ay malaman nila yung kahalagahan ng kooperatiba. Actually, pag nasa co-op ka, stress-free kayo. Nakakabata. Wala si ma'am. Pre-biloging siya. Nakakabata, hindi. Okay pala si Ma'am Sylvia, looking young. Pati rin si Sir Rick, yung pala yung sikreto, ha? Punta tayo sa cooperative, magtambay tayo dun. Yes, pumunta kayo sa mga yung mga iba't ibang klaseng mga tao na papakinggan mo yung kanilang hinaing, yung mga kanilang experiences, yun yung nakakapagbigay din sa amin na ma-encourage kaming magserbisyo ng mabuti. Yung mga challenges na yan, naaayos natin yan. Actually, doon sa amin, one of the innovation ng ating City Mayor, JC, meron kasi kaming technical team. Ngayon, gumagawa sila ng system na lahat ng co-op sa Kawayan may digitalize namin na free of charge. So, yun yung isa pang magandang programa namin ngayon para lalo naming maayos yung operation ng mabawat co-op natin. Hindi maalis talaga ang problema. Andyan pa rin talaga ang problema. Hanggat nandyan ang co-op, may problema. Ang lagi ko nga sinasabi, pag 100 ang member mo, 100 din ang sakit ng ulo mo. Ginojoke ko lagi sa kanila. Kung 1,000 ang member mo, 1,000 din ang sakit ng ulo mo. Normal lang yan. Pero ang maganda doon, magkaisa tayo. Yung suporta ng bawat isa. Yun naman ay babalik naman kasi sa kanila. Ano man ang success ng co-op, binabalik na din namin sa kanila. Yun ang maganda. Marami na, lalong-lalo na nung pandemic, ang laki ng tulong ng co-op sa mga miyembro. Hindi lang sa mga miyembro, maging sa mga kabaranggayan nila, nakatulong yung co-op sa barangay. Kaya doon sa iba't ibang barangay, maraming nag-member ng co-op kasi nakita nila yung tulong at suporta ng cooperative. Well, just to share lang, Sir Rick and Ma'am Sylvia, no, while ongoing yung ating program, isa ko sa big realization ko na ang kooperatiba, it's not just about money. So, kumbaga, meron kang matatakbuhan, di ba? Merong kakalinga sa'yo. So, yun yung essence ng Sir Rick. Yes po, hindi po profit-oriented ang kooperatiba, service-oriented among the members na kung saan hindi lang din pagmaganda ang serbisyo sa kanilang miyembro, nagiging maganda ang epekto sa komunidad nila. Talaga nakakatulong naman sa ekonomiya. Oo, naman yun. Anyway, bago yung mga mensahe ho, no, ng atin ho mga panawin ho ngayon, sabi ho dito, pagkakaisa at pagtutulungan lakas ng kooperatiba from LGU to Mawini. And hello daw ho, no, shout out from Kawayan City Multipurpose Cooperative. Hello po sa inyo. Anyway, napakaganda ho, no, gusto ko man ho natin, dugtungan pa yung mga oras, pero I know, busy din ho si Ma'am Sylvia and Sir Rick. Siguro, mensahe na lamang ho ninyo, Ma'am, Sir, sa mga miyembro ho, no, ng kooperatiba at sa publiko tungkol ho sa kahalagahan ng pagiging miyembro ng kooperatiba at kung paano ho sila makakatulong ho sa pagpapaunlad sa komunidad. Ma'am Sylvia. Bilang panghuli,
Una-una, nagpapasalamat po ako sa lalawigan ng Isabela sa pamamagitan ng programa ng Isabela Connect, through of course our provincial governor. Ang kooperatiba, lagi kong sinasabi, kasama mo sa pag-asenso. And gusto ko ring ipaalam na dito sa lalawigan natin na ang 29 will be a regional celebration and FND Awards. At gusto kong ibahagi na kanina ay nakatapos kami ng bamboo planting. Ang tema namin ay Plant Kawayan Now for a Better Kawayan Tomorrow. And then sa 14, meron kaming bloodletting, sponsored ng Co-op yan. And then we have mental health awareness. And then dito rin gaganapin ang National Managers Forum sa Kawayan City sa October 22 to 24. And sa lahat ng mga kababayan namin na hindi pa miyembro ng Co-op, magtungo lang kayo sa iba't ibang bayan, barangay kung gusto nyo pong sumali sa kooperatiba. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ma'am Sir Rick? Yun nga po, bago ko bigay naman ang aking panghuling mensahe, gusto ko lang po idagdag na ditong aside from ditong sa mga programa natin sa month of October, in line with the nabanggit po ni Ma'am na kanilang tuloy-tuloy na serbisyo sa atin naman dito sa Picledo, meron po tayong nakakasa na rin pong training of trainers. Para po hindi lang sa ating mga staff to capacitate them, kundi ito pong mga MACTO, nga ang tawag nila, Municipal Cooperative Development Officer ng bawat bayan-bayan, na kung saan magsasama-sama po kami to undergo training of trainers. Actually, madugo po ito. 4 to 8 days nga yung sinasabi ng CDA, pero inaano namin na para ito ay para makapacitate po naman itong ating mga development officers na para nang sa ganun sa bayan nila meron na po talagang dedicated focus na maka-address sa mga dumadaming number of cooperatives sa kanilang bayan. So kasama po natin ang counterpart na natin dito sa other municipalities. So training of trainers for them. Siguro before end of the year magagawa na po natin yan at may habol natin. And also, itong kampanya na po natin sa Republic Act 11535, Ma'am Sylvia, di po, palagi po namin binabanggit po yan sa meetings po na joint meeting IPCDC and LCDOP, na kung saan naglalabi kami sa ating bayan-bayan, sa mga officials, mga executive and sa legislative department, and especially sa chairman ng mga co-op committees, na kung saan matulungan po yung mga munisipalidad na wala pa po kasing co-op dedicated or appointed focus co-op officers. Ilan lang po pa lang. So with this batas, kailangan po nating ipatupad para nang sa ganun may mai-appoint ng talagang makakatulong sa kanilang bayan. Dahil as I've said earlier, dumarami na po ang miyembro ng kooperatiba na interesado sa kooperatiba at doon mismo ma-address nila kung meron ng appointed. Kasalukuyan kasi karamihan pa mga concurrent positions pa. So kung minsan hati din sila at walang nakakapag-focus na magbigay ng assistance. So with this campaign na ginagawa din po natin together with the IPCDC of officers and members ng LCDOP, ito po ang naka-ready pa ng mga programa ng Picledo. Hindi lang sa taon ito, all throughout the programa ng kooperatiba. So para sa aking panghuling mensahe naman sa ating sa lahat ng miyembro and leaders ng mga cooperative, pagbutihin natin ang pagpapatakbo ng ating mga kooperatiba nang sa gayon maging magandang bahagi tayo ng nagkakaisang progreso ng komunidad. So maraming salamat at happy Co-op Month Cooperative Month sa ating lahat. Yes po. Happy Cooperative Month. Maraming salamat, Sir Rick and Ma'am Sylvia. There you have it. Maraming salamat ho, no? Again, Ma'am, Sir and Ma'am,
sa inyong mga napakalinaw at nakaka-inspire ho na pahayag. Ang ganda po ng tema ho natin ngayong taon at lalo ho tayong naliwanagan sa kahalagahan ng pagiging resilient o matatag at digital ready ng atin hong mga kooperatiba. Sa aming hong mga manonood, kitang-kita naman po natin no, na ang buwang ho ito ng Oktubre ay hindi lamang tungkol ho sa pagdiriwang. Ito ay paalala na ang diwa ng kooperatibismo, ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagbabahaginan ho no, ay ang puso ng pag-unlad ng atin hong mga komunidad. Sa bawat miyembro ho naman ng kooperatiba, kayo ho ang tagumpay ng Isabela. Maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagpupunyagi at pagiging inspirasyon din ho naman. Kaya't muli, sumali, makilahok at isabuhay ang diwa ng kooperatibismo. Maraming salamat ho sa lahat ng tumutok sa ating hong programa ngayong hapon. Abangan ho muli ang susunod na episode ng ating palatuntunang Isabela Connect dito tuwing araw ho yan ng Martes at Biyernes sa parehong oras. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page Isabela PIO upang manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan lalo na dito ho sa lalawigan ng Isabela na tinututukan naman ng Provincial Information Office. Sa ngalan ng aming Provincial Information Officer Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Magandang hapon po. Maraming salamat po, ma'am. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado